Nasa punto ka na ba na pakiramdam mo ay humihinto ang iyong buhay? Kailangan mo ba ng labis ang Diyos, kahit man lang itulak ang isang malakas na alon ng tubig mula sa kung saan upang mailipat ang iyong buhay? Napakatense na ba ng iyong sitwasyon, kaya hindi mo maiwasang magtanong, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Kapag tumahimik ang Diyos, madaling makaramdam ng pagkawala at pag-iwan. Maaari kang magtaka kung saan napunta ang patnubay o kung bakit parang hindi maabot ang mga sagot. Huwag mawalan ng pag-asa, ang Diyos ay laging kasama mo, gaya ng ipinangako niya na hindi ka pababayaan. Ngunit ano ang dapat mong maging tugon sa katahimikang ito? At bakit tatahimik ang Diyos? Patuloy na manood habang naghahanap kami ng kalinawan sa mga kaisipang ito. Bago tayo magpatuloy, mangyaring i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Ang katotohanan ay may mga pagkakataon sa buhay na ang Diyos ay tahimik. Ang tanong na karaniwang tinatanong ng mga tao ay, ano ang magagawa ko sa ganoong sitwasyon? Dapat ba akong sumuko sa pananampalataya? Sinaktan ko ba ang Diyos? Maraming retorika na kaisipan ang dumadaloy sa ating isipan. Ang pakiramdam na pinabayaan na lumiko sa buhay na nag-iisa ay maaaring nakakabigo. Sa oras na ito, laging nasa malapit si Satanas, na naglalagay ng mga mungkahi sa iyong isipan, mga mungkahi na kadalasang salungat sa salita ng Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay kasama mo ang Diyos. Sa buong kasulatan, nakikita natin ang mga bayani ng pananampalataya na, sa isang punto, nadama na pinabayaan sila ng Diyos. Sila ay nanalangin at nag-ayuno, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng Diyos. Ngunit sa huli, nang magpakita ang Diyos, malinaw sa kanila na Siya ay kasama nila sa lahat ng panahon. Iyan ay dapat na i-encourage ka rin. Ngunit nasa yugto ka na ba kung saan tahimik ang Diyos? Huwag panghinaan ng loob. Sa halip, gawin ang mga bagay na ito. Numero 1, pasakop sa Diyos. Sinasabi ng banal na kasulatan na ang panalangin ng hindi matuwid ay isang kasuklam-suklam sa Diyos, tulad ng kahilingan ng isang masuwaying anak ay isang pag-aaksaya sa pandinig ng magulang. Bilang isang magulang, sinasadya mo na bang huwag pansinin ang iyong mga anak dahil sila ay masuwayin? Kahit genuine ang request nila, tumahimik ka sa demand nila dahil may binigay kang assignment na hindi nila nagawa. Hindi mo napigilan ang katahimikan hanggang sa sumipa ang kanilang kamalayan at nagpasya silang sumunod. Naaalala mo ba ang kwento ni Jonas nang sumuway siya sa Diyos sa pamamagitan ng pagtaka sa Tarsis sa halip na pumunta sa Nineve? Pagkatapos ay dumating ang bagyo, at ang lahat sa bangka ay tumawag sa kanilang iba't ibang mga Diyos. Naniniwala ako na ang mga anak ng Diyos ay nasa bangkang iyon bukod sa mga paganong mananamba, maging si Jonas ay hindi mananatiling tahimik sa sitwasyong iyon. Ngunit sinagot ba ng Diyos ang kanilang mga panalangin? Alam mo ang sagot, natahimik ang Diyos hanggang sa itinapon nila si Jonas sa bangka. Ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ngayon ay, pinanghahawakan ko ba ang isang bagay na ipinagbabala sa akin ng Diyos? Sa palagay mo ba ay dahil ilang araw na ang lumipas mula noong tagubilin ng Diyos, nakalimutan na niya ito? Tao lamang ang nakakalimot, ang Diyos ay hindi. Kailangan mong isuko ang bagay na yon sa Diyos, tulad ni Jonas na isinuko sa dagat at pagkatapos ay sa tiyan ng isda. Gayunpaman, tumagal pa ng 3 araw si Jonas para malaman kung ano ang nangyari. At alam mo ba kung ano? Naghintay ang Diyos. Hindi mahalaga kung gaano katagal mo piniling tuklasin ang daan ng pagsuway, nasa Diyos ang lahat ng oras sa mundo. Ang mga tao ay napapagod sa pasensya, ngunit ang Diyos ay hindi. Tulad ni Jonas, kailangan mong sumigaw mula sa tiyan ng katahimikan at ipaalam ang iyong pagpapasakop. Kung kinakailangan ng pag-aayuno upang ipahayag ang iyong pagkasira, gawin ito. Kung ito ay nangangailangan ng panalangin ng kapatawaran, gawin ito. Nais ng Diyos na isuko mo ang isang bagay. Pinag-iisipan mo ba ito ngayon? Kapag nakuha mo na ang sagot, sumuko at iligtas ang iyong sarili mula sa matagal na stress na ito. Sinusubukan mo bang hanapin ang iyong paraan sa pagsunod sa tagubilin ng Diyos? Alam mo na gusto ng Diyos na sundan mo ang isang tiyak na landas,
Ngunit nananalangin ka para sa kanya na baguhin ang landas na iyon. Hayaan mong itanong ko sa iyo ito, sa pagitan ng kalooban ng tao at ng kalooban ng Diyos, alin ang dapat na mas mataas? Alam ng lahat na mas mataas ang kalooban ng Diyos. Samantala, ang mga hamon ng buhay ay may paraan ng pagsupil sa karunungan ng isang tao na nag-iisip sa kanila ng taliwas sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, nais ng Diyos na gumawa ka ng isang proyekto, at napagtanto mo na ang proyekto ay napakaraming hamon, sa tingin mo ay hindi mo kayang harapin ang mga ito. Pagkatapos ay magsisimula kang manalangin para sa tulong ng Diyos na ilayo sa iyo ang proyekto. Alam mo ba na si Jesus ay nanalangin ng katulad sa bundok ng Getsemani? Ito ang pinakamahabang panalangin ni Jesus. And guess what? Hindi ito nasagot. Natahimik ang Diyos dito. Nang matanto ni Jesus kung gaano siya katagal na nananalangin ng walang sagot, kahit na binigyan niya ito ng seryosong lakas, hanggang sa tumutulo ang kanyang pawis na parang dugo, binago niya ang kanyang panalangin, Panginoon, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kaagad, natanggap niya ang kanyang nais na sagot. Hindi ka maaaring manalangin sa Diyos nang wala sa kanyang kalooban. Hindi mo maaaring emosyonal na i-blackmail ang Diyos na labag sa kanyang kalooban. Ikaw ang dapat magpasakop, hindi siya. Sa makatuwid, ang pananahimik ng Diyos sa iyo ay isang mensahe na kailangan mong i-decode. At kung ang mensahe ay nagsasangkot ng pagsuko ng isang bagay, huwag mag-atubiling sumuko. Naaalala mo pa rin ang tanyag na sigaw ni Jesus sa krus nang ang sakit ay naging hindi mabata, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam mo bang tahimik pa rin ang Diyos, kahit na ang emosyonal na pag-iyak ni Jesus, hanggang sa isuko ni Jesus ang kanyang buhay. Sa sandaling iyon ng pagsuko ng kanyang buhay sa kamatayan, pumalit ang Diyos at sinimulan ang hindi maisip na pagkilos. Nag-react ang Diyos dahil tinupad ni Jesus ang kanyang bahagi ng banal na plano sa pamamagitan ng pagsuko ng kanyang buhay upang iligtas ang sangkatauhan. Kung si Jesus ay nagpatuloy sa pakikibaka sa kanyang buhay, pinahaba niya ang kanyang sakit. Hanggang kailan mo patatagalin ang sakit mo dahil hindi mo kayang bitawan ang bagay na iyon? Ang agarang pagpapasakop sa Diyos ay isang paraan para itulak ang Diyos na kumilos. Nais ng Diyos na sabihin sa iyo ang susunod na hakbang, nais niyang patnubayan ang iyong landas at tulungan ka. Ngunit kailangan mong magpasakop sa kanyang kalooban. Bilang 2, dagdagan ang intensity ng iyong panalangin. Naaalala mo ba ang kwento ng bulag na si Bartimeo sa aklat ng Marcos 10:47 -52? Nang tawagin niya si Jesus sa unang pagkakataon, hindi sumagot si Jesus. Narinig ni Jesus ang kanyang tinig sa unang pagkakataon, ngunit sa puntong iyon, ang tinig ni Bartimeo ay hindi naiba sa tinig ng karamihan. Kung sumuko si Bartimeo sa unang tawag, mawawalan na sana siya ng pagkakataong gumaling. Ngunit ang matalino at desperado na si Bartimeo ay umiyak sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, pinalakas niya ang kanyang boses upang hindi ito mabaliwala. Maging ang mga tao sa paligid niya ay nabalisa at kinailangan nilang iwasan siya. Sa puntong ito ng kaguluhan, narinig ni Jesus, sinenyasan siya at pinagaling siya. Maaaring tumahimik ang Diyos sa iyong panalangin dahil ang iyong panalangin ay hindi gumagawa ng sapat na dayandang. Si Hannah ay isang pangkaraniwang kwento na nakakuha ng atensyon ng lahat. Si Hannah ay isang baog na babae sa loob ng maraming taon. Hinarap niya ang iba't ibang kategorya ng kahihiyan at kulay ng panunuya mula kay Penina, ang isa pang asawa. Nanalangin siya para sa panghihimasok ng Diyos sa Shiloh bawat taon. Isang kapuri-puri sa kanya ay hindi siya sumuko sa pagdarasal. Maaaring nawalan siya ng interes kay Shiloh dahil sa pagkabigo ng hindi nasagot na panalangin, ngunit hindi niya ginawa. Sa halip, nanatili siyang taimtim sa panalangin hanggang sa kinausap siya ng Diyos sa pamamagitan ni Eli. Sinabi ng banal na kasulatan na siya ay lubhang nababagabag, nanalangin siya sa Diyos at umiyak ng mapait. Ang punto ng diin ay ang kanyang mapait na pag-iyak. Ang katahimikan ay hindi dapat basta-basta, lalo na sa harap ng isang mapanganib na hamon. Huwag hayaan ang bulong ng dyablo kapag sinabi nito sa iyo, sumuko ka sa tadhana,
dapat may dahilan kung bakit nagiging ganoon ang sitwasyon. Hindi mo maaaring ihalukip-kip lamang ang iyong mga kamay at tumingin habang ang mga pangyayari ay umuubos sa iyong pang-araw-araw na kapayapaan at kagalakan. Hanapin ang dahilan, dapat mong hanapin ito upang mahanap ito. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa paghahanap, nangangahulugan ito ng pagiging walang limitasyon sa pagkuha ng kailangan mo. Mayroong lalim ng Diyos na nawawala sa iyo, hindi mo ito nakukuha hanggat hindi mo ito hinahanap. Sa nakamamatay na araw na iyon, ikinulong ni Hannah ang kanyang isip, nakatuon, at pananampalataya sa Diyos, at sa wakas ay nakita niya ang Diyos, at sinagot ang kanyang panalangin. Sa loob ng mahigit 400 taon, ang mga anak ni Israel ay nagdusa sa ilalim ng matinding sakit ng pagkaalipin. Sa pagbilang ng mga araw, tumaas ang kanilang pagdurusa. Para sa kanila na manalangin ng higit sa 200 taon nang hindi sinasagot ng Diyos ang kanilang kaso ay lampas sa katahimikan ng Diyos. Ito ay ligtas na sabihin na ang Diyos ay nawala. Gayunpaman, hindi sila tumigil sa pagdarasal. Habang ang paghihirap ng kanilang sakit ay tumaas, ang lalim ng kanilang panalangin ay tumaas. Gayunpaman, ang mga anak ni Israel ay hindi sumuko sa pagtawag sa Diyos hanggang sa sila ay nasagot. Sinasabi ng banal na kasulatan na sila ay dumaing at umiyak. Maaari mong mapagtanto ang tono ng desperasyon at lalim na ipinahayag ng salitang daing. Minsan, gusto ng Diyos na lumapit tayo at hanapin siya ng buong puso. Huwag mong hayaang ilipat ka ng hamon na yon mula sa pagtingin sa mukha ng Diyos sa panalangin. Alam kong nagdasal ka noong nakaraang taon para sa isang bata, ngunit hindi ka naglihi. O marahil ito ay para sa isang promosyon, at ikaw ay nasa parehong antas pa rin. Huwag kang susuko. Patuloy na manalangin. Tulad ni Hannah, tawagan siyang muli ng buong puso hanggang sa magsalita siya sa iyo at ipakita sa iyo kung ano ang gagawin. Sinabi niya tungkol sa mga Israelita, narinig ko ang kanilang daing. Ito ang iyong panahon para marinig ng Diyos ang iyong daing, kaya't panatilihin ito. Pangatlo, baguhin ang iyong diskarte. Hindi matalinong ulitin ang katulad na proseso at asahan ang iba't ibang resulta. Kailangan mong maunawaan na ang diskarte ay mahalaga kapag nakikipag-usap sa Diyos. Ang ating Diyos ay multidimensional. Kung ikulong mo siya sa iisang direksyon, baka makaligtaan mo ang kanyang atensyon. Huwag tukuyin ang isang solong landas upang hanapin ang Diyos. Huwag bumuo ng ganap na katiyakan sa hating gabi na panalangin dahil ito ay gumagana para sa iyo. Darating ang panahon na gusto ng Diyos ng ibang paraan. Nang naisin ng Diyos na hatiin ang dagat na pula, inutusan si Moises na iunat ang tungkod patungo sa dagat. Ang tanong, sinundan ba ni Joshua ang parehong pattern upang hatiin ang ilog Jordan? Ang sagot ay hindi. Kahit na si Joshua ay isang direktang disipulo ni Moises, hindi niya sinunod ang huwaran ni Moises. Sa halip, sinunod niya ang huwaran ng Diyos. Kadalasan, ang mga paglalakbay sa pananampalataya ng mga mananampalataya ay hindi gumagana dahil sila ay naging modelo ng kanilang landas sa mga paraan ng tao. Samantala, ang paraan ng tao ay hindi ang paraan ng Diyos. Kung paanong ang langit ay malayo sa lupa, gayon din ang daan ng Diyos sa tao. Ang kamalian sa pagsamba sa Diyos ay maaaring humantong sa katahimikan. Naaalala mo pa ba ang salita ng Diyos sa Juan 4:23? Datapuat darating ang panahon at dumating na ngayon na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat sila ang uri ng mga mananamba na hinahanap ng Ama. Itinaas ni Jesus ang paghahayag na iyon bilang isang punto ng pagtutuwid sa babaeng Samaritana, na naniwala sa pagsamba sa Diyos sa paraang inilatag ng mga ninuno. Minsan ang dahilan kung bakit tahimik ang Diyos ay nagpapahiwatig na ang iyong pattern ay nabigo. Mayroon ka bang nakapirming pattern kung saan gusto mong palaging may kaugnayan sa iyo ang mga tao? Tiyak na hindi ganoon, nagbabago ang mga pattern sa maraming dahilan. Maaaring dahil ito sa mood, schedule o kalusugan. Ano man ang kadahilanan, aasahan mo ang mga tao na umangkop dito. May mga araw na gusto lang ng Diyos na sambahin mo siya, at may mga araw na gusto ng Diyos na manalangin ka.
Nangyari na ba sa iyo noon na nagising ka na nagsisikap na magdasal at bigla mong nakita ang iyong sarili na umaawit ng pagsamba? Pero minsan, humihinto kami sa pagsamba dahil hindi ito kasama sa aming schedule. Kung gagawin mo iyan, nagawa mo ang pinakamalaking pagkakamali kailanman, maaaring tumahimik ang Diyos sa buong araw na iyon. Dapat kang maging sensitibo sa espiritu pagdating sa pagsamba sa Diyos. Hindi mo sinasamba ang Diyos ayon sa iyong mga kondisyon, sinasamba mo ang Diyos ayon sa kanyang mga tuntunin. Kung makaligtaan mo ang mga tuntunin ng Diyos, siya ay tatahimik. Kailangan mong bumuo ng isang relasyon sa Diyos palagi upang malaman ang kanyang kalooban. Ang katahimikan ay isang senyales na ang iyong relasyon sa Diyos ay may sira. Bilang tao, hindi tayo nakikipag-ugnayan sa mga tao sa parehong termino. Mas nakaka-relate ka sa mga taong mas malapit sa iyo. Nagtayo si Abraham ng isang matibay na kaugnayan sa Diyos, kaya't itinuring ng Diyos na kasalanan ang paggawa ng isang bagay nang hindi ipinaalam kay Abraham. Kailangan mong simulan ang pagtaas ng halaga ng iyong relasyon sa Diyos. Ang mga taong may matibay na kaugnayan sa Diyos ay ang mga may bakas na linya ng paggalang at pagsunod sa Diyos. Ikaw ba ay kabilang sa mga mananampalataya na naniniwala na ang Diyos ay umiiral lamang kung saan ito ay dramatiko? Inaasahan ni Elias ang pagpapakita ng Diyos sa aklat ng isa mga hari. Dumating ang apoy, hangin at lindol at wala sa kanila ang Diyos. Ang Diyos sa halip ay nagpakita sa isang maliit at mahinahong tinig. Ang dahilan kung bakit hindi mo nakukuha ang Diyos ay dahil umaasa ka sa Kanya sa maling paraan. Kung si Elias ay gumawa ng pattern ng pandinig sa Diyos sa pamamagitan ng apoy, hindi niya makikita ang Diyos ayon sa senaryo. Ang mga mananampalataya ay nagtatayo ng isang kultura sa paligid ng isang pattern. Dahil ang Diyos ay regular na nakikipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga panaginip, sila ay bumuo ng isang katotohanan tungkol doon. Ngunit ang Diyos ay lampas sa isang pattern. Darating ang panahon na nais ng Diyos na sila ay umakyat dito, at nais niyang patatagin ang kapanahunan sa kanila. Pagkatapos ay pinataas ng Diyos ang kanilang ranggo mula sa panaginip hanggang sa pangitain. Samantala, naniniwala pa rin ang kinaukulan na kakausapin siya ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip. Habang mas matagal nilang inaasahan ang Diyos sa pamamagitan ng panaginip, mas matagal silang mananatili sa isang estado ng katahimikan. Ang tanging bagay na maaaring magbago ng sitwasyon ay kapag binago nila ang kanilang diskarte. Ang isang sandali ng katahimikan ay maaaring isang mensahe mula sa Diyos na humihikayat sa iyo na i-upgrade ang iyong pananampalataya at baguhin ang iyong diskarte. Bilang 4, ang pakikisama sa ibang mananampalataya. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang bakal ay nagpapatalas ng bakal. Ano ang mangyayari kung ang bakal ay tumangging patalasin? Pagkatapos ito ay nagiging mapurol. Kapag hindi mo na naririnig muli ang Diyos, ito ay nagpapahiwatig na ang channel ng iyong espiritu ay mapurol. Ang pinakamadaling paraan upang makabangon mula sa ganoong sitwasyon ay ang hanapin ang pagtitipon ng mga tao na masigla sa espiritu. Naaalala mo ang salita ng Diyos noong sinabi nito na huwag pabayaan ang pagtitipon ng mga kapatid. May biyayang kaakibat ang pakikisama sa mga kapatid. Kahit si Jesus ay hindi nakalimutang ituro ang tungkol dito. Sinabi niya na naroon ang Panginoon kung saan nagtitipon ang 2 o higit pang mga tao sa kanyang pangalan. Nawawala ang iyong apoy kapag inilalayo mo ang iyong sarili sa pakikipagkapwa. Ang kumpanya ng mga kaibigan na gagawin mo ang magpapasya sa produkto na iyong gagawin. Hindi mo maaaring asahan na makipamatok sa isang hindi mananampalataya at asahan ang bunga ng isang mananampalataya sa iyo. Ang problema ng hindi pakikinig sa Diyos ay maaaring masuri sa pamamagitan ng pagsuri sa bilog ng mga taong kasama mo sa paglalakad. Kung ang iyong bilog ay gawa sa malamig na mga tao, ikukuskus nila ang kanilang lamig sa iyo at papatayin ang iyong apoy. Kapag nanlalamig ka at lumakad kasama ng mga taong mainit ang buhay ng pananampalataya, napagtanto mo na sa pamamagitan ng pagganyak at pakikisama, apoy ang bubuo sa iyo na mag-aalis ng lamig. Nang sinapian ng masamang espiritu si Haring Saul,
ang solusyon ay ang hanapin si David na may espiritu ng Diyos, na maaaring humila sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng mga awit. Kapag hindi ka nakakarinig mula sa Diyos, dapat kang mapagpakumbaba na kumonekta sa mga lalaking nakakarinig mula sa Diyos. Sa loob ng maraming taon, ang lupain ng Israel ay sinalot ng lubos na katahimikan mula sa Diyos, at ang pangitain at mga salita ng Diyos ay bihirang bilang mahalagang mga hiyas. Nang pumasok si Samuel, nagbago ang salaysay. Siya ay naging isang oasis sa makahulang disyerto ng lupain ng Israel. Kailangan mong humanap ng mga lalaking tulad ni Samuel kapag ang Diyos ay tahimik. Kahit papaano ay ilahad nila kung ano ang sanhi ng iyong problema. Ang iba pang paraan sa paligid nito ay upang mahanap ang iyong sarili sa prophetic pagtitipon. Isa sa mga pagpapala ng pakikisama sa mga kapatid ay ang pagpapakita ng banal na espiritu sa pamamagitan ng propesya. Habang lumalabas ang propesya, maaaring matanggap mo ang salita na magpapabago ng mga bagay para sa iyo. Ang pagbibigay ay isa pang pagpapala na maaaring magpabago sa iyong kwento. Pinayuhan ni Apostol Pablo si Timoteo na huwag pabayaan ang kaloob na ibinigay sa kanya sa pamamagitan ng makahulang pagbigkas at pagpapatong ng mga kamay. Ang impartation ay isa pang trigger na makapagbibigay sa iyong espiritu ng welcome back na kapangyarihan sa pakikinig mula sa Diyos. Kapag natuyo ang langis sa isang makina, ang gagawin mo ay mag-lubricate ito. Ang makina ay hindi maaaring mag-lubricate mismo nang walang panlabas na partido. Kaya kung nahirapan kang buhayin ang iyong espiritu at hindi ito gumagana, ang pinakamagandang gawin ay dumalo sa isang muling pagbabangon. Palaging may programang muling pagbabangon sa paligid mo. Ang sobrang pagkakalantad sa sistema ng mundo, tulad ng kapaligiran sa trabaho at mga pagtitipon sa lipunan, ay maaaring maging sanhi ng kahinaan ng iyong espiritu. Ang paraan upang balansihin ang mga bagay ay ang pagbuo ng isang schedule na nagbibigay daan sa iyong madalas na mga programa ng pagbabagong buhay. Maaari mo ring tulungan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-uuri ng mga retreat program sa buwanan o 2 buwanang kalendaryo. Upang gawin ang pag-urong, makakahanap ka ng isang tahimik na lugar at magsasara lamang upang magpatuloy sa sinasadyang panalangin at pag-aralan ang salita ng Diyos. Sinasabi ng salita ng Diyos na dapat nating buuin ang ating pinakabanal na pananampalataya. Ang hindi pagbuo ng iyong pananampalataya ay maaaring magpahina sa iyong espiritu. Mula sa humihinang pananampalataya, ikaw ay lulubog sa kadiliman ng lubos na katahimikan mula sa Diyos. Kailangan mo bang mangyari iyon bago ka gumawa ng corrective approach? Matalinong bumuo ng isang sistema ng mga hakbang sa pag-iwas, dahil ang mga hakbang sa pagwawasto ay palaging mahirap at hinihingi. Kaya naman, hindi ka dapat magbiro sa mga retreat, mga programa ng muling pagkabuhay, o anumang iba pang programa na nagpapahintulot sa iyo na makisama sa mga kapatid. Numero 5, muling pag-ibayuhin ang iyong buhay pag-aaral. Ang isang bagay na inaatake ng dyablo sa isang mananampalataya pagkatapos ng kanilang buhay panalangin ay ang kanilang buhay pag-aaral. Ang sinumang mananampalataya na ang buhay sa pag-aaral ay humihina ay pumasok sa isang espiritual na kagipitan, at ang gayong mananampalataya ay hihinto kaagad sa pakikinig sa Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang pisikal na talaan ng tinig ng Diyos. Bago mo marinig ang Diyos, kailangan mo munang kilalanin ang Diyos. Tingnan kung paano inilarawan ni Jesus ang katotohanan ito sa mga tupa sa aklat ng Juan 1:3-4. Binubuksan siya ng bantay ng pintuan, at ang mga tupa ay nakikinig sa kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at inaakay sila palabas. Kapag nailabas na niya ang lahat ng kanyang sarili, nauuna siya sa kanila, at sumusunod sa kanya ang kanyang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ang mga mananampalataya ay tulad ng mga tupa, hindi lamang anumang tupa kundi sinanay na mga tupa na nakikilala ang tinig ng kanilang Panginoon. Palagi tayong nababahala tungkol sa mga taong hindi nakakarinig sa Diyos, ngunit nababahala ba tayo sa mga taong hindi nakakakilala sa tinig ng Diyos? Gayon din, kayong mga naguguluhan na ang Diyos ay hindi nagsasalita sa inyo, ang maaaring maging problema ay hindi ninyo nakikilala ang tinig ng Diyos.
Ang isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa Diyos ay ang kanyang dinamikong kalikasan. Kung minsan ang mga tao ay inililigaw ang masalimuot na tinig ng Diyos upang maging katahimikan. Kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo sa isang paraan at hindi mo ito maiintindihan, naghihintay siya hanggang sa iyong paglaki. Ang sandaling iyon ng paghihintay ng Diyos ay maaaring isang panahon ng katahimikan para sa iyo. Pinayuhan ni Moises si Joshua na ang aklat na ito ng kautusan ay hindi hihiwalay sa iyong bibig. Pagbubulay-bulayin mo ito araw at gabi. Kung mas kilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita, mas maririnig mo siya. Kung mas alam mo ang karakter, lengguwahe ng katawan, at pattern ng pag-isip ng isang tao, mas napagtanto mo na hindi mo kailangan ang tao na magpahayag ng isang salita bago malaman ang kanyang intensyon o marinig ang mga ito. Sa kanilang hitsura, malalaman mo ang emosyonal na estado ng tao. Ganoon din sa Diyos. Siya ay nangungusap sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng maraming paraan na lampas sa mga salita. Maaari siyang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng kalikasan, mga impulse sa iyong puso, mga emosyon, mga tao sa paligid mo, ang iyong pangunawa sa sitwasyon, at ang listahan ay nagpapatuloy. Kailangan mong bumuo ng pattern ng kaalaman sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng pangmatagalang pag-aaral. Kaya naman, marami kang magagawa sa iyong sarili kung ilalaan mo ang iyong sarili sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sinabi ni David na ang salita ng Diyos ay isang liwanag sa kanyang landas. Ang salita ng Diyos ay sumasagisag sa liwanag, at sinumang mananampalataya na kulang sa salita ng Diyos ay maaaring naglalakad sa paglalakbay ng buhay sa kadiliman. Ang tindi ng ningning ng iyong buhay ay tumutukoy din sa kalinawan ng iyong buhay. Ang nakakaranas ng katahimikan mula sa Diyos ay maaaring masuri sa pamamagitan ng pagkakalantad sa salita ng Diyos. Kung babasahin mo ang salita ng Diyos, kakaunti ang iyong maririnig sa tinig ng Diyos. Ito ay mas katulad ng isang equation. Kaya't ang tumpak na formula upang maalis ang iyong katahimikan sa Diyos ay ang pagkintal ng isang buhay ng malalim na pag-aaral ng salita ng Diyos. Walang paraan na pagbubulay-bulayin mo ang salita ng Diyos araw at gabi na hindi siya magsasalita sa iyo. Kung hindi mo naririnig ang Diyos, ito ay nagpapahiwatig na hindi sapat ang iyong pagbabasa ng iyong Biblia at inuuna mo ang salita ng Diyos. Kung saan hindi ka makapaghasik, anong mahika ang gagawin mo para anyihin ito? Mga minamahal, ngayon alam mo na kung ano ang gagawin kapag ang Diyos ay tahimik. Patuloy na manood habang sinusuri namin kung bakit nananatiling tahimik ang Diyos sa isang punto ng iyong buhay. Makakatulong ito sa iyo na mapanatili ang iyong kalmado at magtiwala na nasa puso niya ang iyong interes. Number 1, para subukan ang iyong maturity. Maaaring tumahimik ang Diyos sa ilang mga issue sa iyong buhay upang subukan ang iyong kapanahunan. Naaalala mo ba ang kwento ni Job? Ang Diyos ay tahimik habang siya ay hinahamon dahil gusto niyang subukin ang kapanahunan ng kanyang pananampalataya. Mayroong maraming mga pagkakataon na ang isang magulang ay maaaring magpasya na huwag pansinin ang mga iyak ng kanilang mga anak. Ginagawa mo ito upang subukan ang kanilang inisyatiba sa paglutas ng mga isyu ng mag-isa. Nahaharap ka ba sa mabibigat na hamon, at sa palagay mo ba ay dapat nang sabihin sa iyo ng Diyos ang tungkol sa mga ito? Maaaring ginagamit ng Diyos ang pagkakataon na subukan ang iyong antas ng pananampalataya at, higit sa lahat, ang iyong pasensya. Isa sa mga katangiang gustong itayo ng Diyos sa kanyang mga anak ay ang pagtitiis. Ang tunay na pasensya ay hindi lamang binuo sa ilalim ng presyon, ngunit napatunayan sa ilalim ng presyon. Huwag mong isipin na hindi nakikita o alam ng Diyos ang kasalukuyan mong kinakaharap. Sinusubukan ka niya. Number 2, para disiplinahin ka. Ang disiplina ay laging masakit, hindi ito madaling dumating. Ngunit kahit gaano kamahal ang Diyos, dinidisiplina pa rin niya ang kanyang mga anak. Maaaring itama ka niya sa isang bagay, ngunit hindi mo pinapansin. Pagkatapos ay alisin niya ang mismong bagay na akit sa iyong atensyon. Kadalasan, ang tahimik na pakikitungo ay gumagana, lalo na para sa mabuting mananampalataya na nagtatayo ng ganap na pag-asa sa Diyos.
Malalaman mong may mali kapag hindi sinagot ng Diyos ang iyong panalangin. Ang magandang bahagi ay handa rin siyang sagutin ka kapag nagtanong ka. Pangatlo, upang madagdagan ang iyong pagkagutom sa Kanya. Sinasabi ng salita ng Diyos na ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran ay pinagpala sapagkat sila ay mabubusog. Hindi ka maaaring magutom sa kung ano ang mayroon ka ng labis. Minsan lumalayo ang Diyos sa atin upang muling pag-ibayuhin ang ating pagkagutom sa Kanya. Minsan hindi natin pinahahalagahan ang mga bagay hanggat hindi natin ito nawawala. Katulad nito, kapag ang Diyos ay tahimik sa iyo, ito ay nagpapasigla sa iyo na hanapin siya ng higit pa. Sa bagay na iyon, nabubuo nito ang iyong gutom. Kapag siya ay tahimik, may posibilidad kang manalangin, mag-aral, at dumalo sa mga serbisyo sa simbahan upang humingi ng kasagutan at mas makilala siya ng mas malapit. Akala ni Job ay kilala niya ang Diyos hanggang sa siya ay hinamon at ang Diyos ay tahimik. Noong una, ipinagmalaki niya ang kanyang pangako sa Diyos, ngunit sa isang punto, alam niyang marami pang dapat malaman tungkol sa Diyos. Mga minamahal, mahal ka ng Diyos, at huwag mag-alinlangan na may magagandang plano siya para sa iyo. Kaya't huwag mong hayaang itulak ka palayo ng kanyang pansamantalang katahimikan. Lumapit ka sa Kanya at panoorin siyang binabago ang iyong buhay. Manalangin tayo. Amang Panginoon, salamat sa pagkakataong marinig ang iyong salita ngayon. Malaki ang epekto ng iyong salita sa aking buhay, at nagpapasalamat ako para dito. Ama, kunin mo ang lahat ng kaluwalhatian. Ang iyong salita ay kapangyarihan, at ang iyong mga salita ay dumating sa akin ngayon. Ang bawat kapangyarihan na nakalakip sa salitang ito ay magkakaroon ng kumpletong gawain sa aking buhay sa pangalan ni Jesus. Panginoon, paano ako makakarinig mula sa iyo kung ang aking buhay ay hindi nakahanay sa iyo? Maaaring nakagawa ako ng ilang mga kasalanan na nagpapalayo sa iyo, ang ilan ay maaaring nagawa ko nang hindi ko namamalayan. Alam kong ikaw ay isang maawain Diyos, at ang iyong awa ay nananatili magpakailanman, na tumatagal mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong awa. Hayaang ang naglilinis na kapangyarihan ng iyong dugo ay gumana sa aking buhay upang hugasan ang aking kasamaan at gawin akong karapat-dapat sa iyong presensya. Panginoon, kinikilala ko na kung minsan ay gusto kong panghawakan ang mga bagay na ayaw mo sa akin. Ayokong matulad kay Jonas na itinapon sa dagat. Kaya, Panginoon, tulungan mo ako. Taos puso kong tinatanong ito dahil naintindihan ko ang aking kahinaan at ang tukso ng laman. Ama, kung may kailangan pa akong bitawan para mas mapaunlakan ka sa buhay ko, Panginoon, tulungan mo akong bumitaw sa pangalan ni Jesus. Sa pamamagitan ng iyong salita, napagtanto ko na habang mas malalim kitang hinahanap, mas nakikita kita. Panginoon, ayaw ko nang maglingkod sa iyo sa kababawan. Panginoon, dalhin mo ako sa isang lugar kung saan lalakad ang aking mga paa sa tubig at ang aking pananampalataya ay magiging walang hangganan. Panginoon, bigyan mo ako ng sukat ng iyo na sumisipsip sa aking kamalayan ng tao at maghahatid sa akin sa kamalayan ng Espiritu. Gusto ko ng higit pa sa iyo kaysa sa dati. Mangyaring gawin ang mga ito para sa akin at ako ay magpapasalamat magpakailanman. Paano magiging tama ang paraan ng isang tao kung wala ang iyong salita? Paanong madaraig ng isang tao ang kadiliman kung wala ang liwanag ng iyong salita? Napagtanto ko ng higit ang iyong salita sa akin, lalo akong naririnig at nakaayon sa iyo. Panginoon, bigyan mo ako ng matinding gutom at pagkauhaw sa iyong salita na magdadala sa akin ng habambuhay upang masiyahan. Panginoon, gusto ko ng higit pa sa iyo sa aking buhay. Kaya't ako ay nakaluhod, nagdarasal sa iyo ngayon. Lumikha ng langit at lupa, turuan mo ako ng iyong mga daan at punuin mo ako ng iyong banal na karunungan. Panginoon, hindi ako ignorante sa mga pakana ng dyablo at mga pakana ng masasama upang makita na ang isang anak ng Diyos ay hindi nakakarinig mula sa Diyos. Panginoon, tulungan mo akong mapagtagumpayan ang pagmamanipula ng demonyong ito. Ahente ng kadiliman, tulad ng prinsipe ng Persya, na humahadlang sa tinig ng Diyos na makarating sa akin,
pinapailalim kita sa pangalang higit sa lahat ng iba pang pangalan. Sa pangalan ni Jesus, luluhod ang bawat tuhod, at ang bawat dila ay magtatapat. Gayon din, ang bawat demonyong institusyon na humaharang sa aking pakikipag-usap sa aking mailikha, ay bumagsak ngayon sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong sagot na panalangin. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nanalangin. Amen. Binabati kita. Papasok ka na sa isang bagong panahon kasama ang Diyos, kung saan maririnig mo ang Diyos ng malinaw at tumpak. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa ito nagagawa. Shalom.